Bago ko po binaril yung anak ko po tinawag pa po yung pangalan ko. Mama! Sabi pang ganun. Pagdating namin sa may tulay, ma'am, last na sinabi na lang yung anak ko, I love you, mama. Yun na lang po sinabi sa akin. I love you, mama. Kaya yan po. Nag-iiyak na po ako Alam kong lumalaban yung anak ko pero hindi na po siya nabagay, ma'am Balot ng hinagpi si Karina Serquinia habang ikinikwento ang huling sandali kasama ang 14 anyos na anak na si Charles matapos itong pagbabarilin sa isang lamay sa Villasis, Pangasinan noong Biyernes. Kwento ni Nanay Karina, saglit niyang iniwang nagbabantay ng kanilang panindang balot ang anak para umidlip nang makarinig siya ng putok. Paglabas niya ng bahay, nakabulagta na at tuguan ang anak. Nagtamo ng 3 tama ng bala si Charles sa iba't ibang parte ng kanyang katawan mula sa kalibre 45 barel. Agad tumakas ang mga suspect na sakay sa isang motorsiklo. Ayon sa paunang investigasyon ng Pangasinan Police, hindi raw talaga si Charles ang target ng mga suspect. Very unusual na minor naman ito, tapos balot vendor, bakit siya, wala namang rason kung bakit siya babarilin. Doon sa grupo nung mga nakikipaglamay, inisa-isang pre-file ng ating mga investigator kung sino yung mga possible na target. Nagsalita yung sabi niya na maaaring ako yung target sana dyan kasi may nakaaway ako a few hours ago. Bagamat tukoy na ang person of interest sa pamamaril, lumilikom pa raw ang mga otoridad ng sapat na ebidensya para makapaghain ng kaso sa mga susunod na araw. Hiling naman ng pamilya Serquinia, kusang lumutang na ang suspect sa mga otoridad. Sa gumawa sa anak ko, sumuko ka naman Parang awa mo na. Di mo ba naisip may pamilya ka rin? Alam mo, may ambisyon yung anak ko. Di mo man lang tinitignan kung ano yung pinuputukan mo. Kay bata-bata yung anak ko. Di mo tinignan, matanda ba o bata yung tinitira mo. Sumuko ka naman. Ayon kay Nanay Karina, ang kikitain sanang pera noong gabi ng insidente ay gagamiting pangbaon ng anak pagpasok sa eskwela. Dagdag niya, hindi lang daw siya nawala ng anak, kundi kaagapay rin sa buhay. Christy Matulak, CNN Philippines.